Which is alam natin na hindi naman mangyayari etong suntukan na ito. Okay? Hindi mangyayari to kasi paano yan? So pag may naghamunan, yung mga politiko magsusuntukan na lang. Pero ang sinasabi kasi ni Baste, not because magiging violent or what. Ang sinasabi kasi ni Baste, ito lang pagkakaintindi ko. Talawan naman yan si Torre. Yung mga pangyayari ngayon na yung sabi ni Baste kaya Torre, 'di ba, na si Torre wala namang kwentang tao yan kung wala yung kanyang posisyon. So para nagkaroon ng hamunan, ng suntukan and everything. Tapos kunyari inaccept yung challenge. Hindi kunyari inaccept ng challenge ni Torre. Alam niyo ito, diversion ito. Okay? Pwede naman niya kunyari magpanggap sila na ignore na lang. Tapos ang nagpapakita pa ng kunyari nagpa-practice. Which is alam natin na hindi naman mangyayari etong suntukan na ito. Okay? Hindi mangyayari to kasi paano yan? So pag may naghamunan, yung mga politiko magsusuntukan na lang. Pero ang sinasabi kasi ni Baste, not because magiging violent or what. Ang sinasabi kasi ni Baste, ito lang pagkakaintindi ko. Talawan naman yan si Torre. Okay? Sa real life, talawan. Kumbaga, ang ginagawa niyang shield, yung posisyon niya bilang PNP chief. Kasi nga, sinunod niya ang lahat ng mga utos sa kanya ni Lisa Tanas at ni Bangag, yung gipiti ng KOJC, magukay at maghanap ng heartbeat, ang kidnapin ng Pangulong Duterte. So, ang sinasabi kasi ni Basti, not that being violent siya, dahil sa out of frustration niya, dahil sa ginagawang kabulastugan nitong ni Torre, na sinasabi niya na magaling pa lang, matapang lang yan dahil ito lang yung konteksto, no, ng pagkakaunawa ko doon na sinabi ni Baste. Kaya lang naman matapang yan yung hinayupak na yan dahil sa kanyang pwesto bilang PNP chief. Diversion yan dahil dito sa Tantoco case. Dahil sa pagkasangkot ng gobyerno, not only si Lisa Tanas, ni Marcos, dito sa mga addictus nilang appointees. O appointee na si Dina Tantoco. Or diversion yan para makalimutan ninyo yung pagiging addictus ng appointee ni Bangag Jr. Okay? Ngayon, dahil ito, okay, ito ay lumabas na, itong unconstitutional nga galing sa Supreme Court, meron na naman panibagong diversion yan. Kasi, gusto nilang pagtakpan lahat ng kapalpakan ni Bangag. Dapat nga ang next, kumilos na yung taong bayan, di ba? Kumilos na kayo, lahat inilabas na ni Palangga Maharlika ang pagiging, what? Addictus ni Bangag. Now, ngayon, hindi lang si Bangag ang addictus, hindi lang si Anton Lagdame yung addictus na sinabi ni Cathy Binag. Now, itong si Dina Arroyo Tantoco, nilabas na ngayon ng bilyonaryo na talagang sila ay gumagamit nitong polboron. Gumagamit sila lahat nitong iba't ibang klaseng polboron, Mary Jane, alcohol, lahat na. Di ba walang delikadesa si Dina Arroyo Tantoco at hindi rin yan tinatanggal ni Bangag. Kasi pareho silang nagbe-benefit sa isa't isa. Kung susuriin natin kung ano yung mga transaction, ito na pag-alaman natin, sabay-sabay yung mga pumapasok na message. Coming from our informant dyan, mismo sa Malacanang, may mga natitira pa, ha? Di ba? Yung iba tinanggal na, may mga natitira pa. Di ba? Yan ang susunod nating tatalakayin na allegedly, itong namatay na si Tantoco ay mayroong transaksyon diyan sa Office of the President. The beautification, chuchu-chucho. Inaantay ko lang yung ipa-forward sa atin ng ating puting ahas na mga ebidensya na pwede nating magamit. Okay? Allegedly, itong namatay na addictus na asawa ni Dina Arroyo Tantoco ay mayroon silang business deal sa gobyerno na hindi dumaan sa tamang proseso o sa tamang bidding. Kaya naman, pareho silang nagbe-benefit, hindi nagbigay ng sympathy message si Bangag at si Lisa Tanas, parang walang nangyari, okay, nang nagurgur o na churva itong si Tantoco, kasi pareho silang may kabulastugan. Yan yung mga susunod natin. Kaya sabi ko nga, dapat talagang kumikilos na ang taong bayan para ligwakin ang lahat ng mga Bangag. Ano daw? Ano yung Palangga? May bagong hindi pa ako kasi may tanto kami lumabas na police report sa Los Angeles.
may lumabas na, tanto ko may lumabas na, itong si, okay, what's this? Training club. Okay? Ito troll ito ni Lisa Tanas. Tanga ka kasi, Ruti. Okay? 'Di ba? Bangag na yung presidente mo, nagpapakatanga ka pa rin. Ano sinasabi mong fake ang police report? Okay? Saan ka ba nabubuhay? Nababayaran ka ba? Gamitin mo yung utak mo kung gusto mo mabago ang buhay ng iyong mga mahal sa buhay. But anyway, can you gorgor? Can you gorgor the troll? Okay? Wala akong power to gorgor now dahil nasa hindi ko lang kung paano ginogorgor yan. Nasa cellphone. Okay? Nasa cellphone kasi tayo ngayon. Alright. Okay. Ayan. Okay. Zoro, thank you. Ginorgor mo na siya. Anong binigay mo sa kanya? Igorgor mo totally yung talagang bloody. Sir Zoro, yung bloody naman. Diba? Bloody Mary. Yes, nasa banyo ko. Nasa banyo ako today kasi wala akong studio. Alright? Nasa banyo ang hitad. Alright. Diba? Nandito kasi ako sa, sa aking Junakis. So, nakikitira ako ngayon dahil homeless ako. Sabi ni Hugo, okay, wala na pong pag-asa sa bansa. Wala na tayong aasahan sa gobyerno ni Bangag. Okay? Wala na nga kaya dapat sa inyo ay kumilos. Happy tayo lahat sa mga nagmamahal kay VP Sara, sabi ni Bob Lucky. Alright? Yeah. Anong shiny head ako? Well, lighting lang yan, Palangga. Lighting lang, sabi ni Palangga, si Jordan. Ayaw mo nung nagsashine yung head ko. Ano daw? I said misinformation. May isa pang. Ayaw mo na yung mga troll bala na si Zoro dyan, mang gorgor. Taga-gorgoro ko yan Kaya bibigyan ko yan si Zoro ng award. Gorgor Award. Okay, now what? Recently, okay, alam niyo na lahat, at least happy tayo, wala nang pag-asa yung impeachment, at now yung tututuon. Ito, actually sinabi ko na to sa inyo yung tungkol sa ombudsman Hindi naman to bago, di ba? Pinapaalala ko lang pag nagpalit na ng ombudsman, for July 27, makikita nyo na yan, kakasuhan na naman yan si Inday Sara. Hindi talaga nila titigilan yan. Hanggat nandyan ang mga bangag, hindi nila titigilan si Inday Sara. Kaya lahat ng mga supporter, lahat ng mga nagmamahal kay Inday Sara, wag natin siyang iiwanan kasi wala naman tayong, wala tayong maaasahan sa ibang mga politiko. Kasi yung iba dyan, nakikipagsabuatan sa mga bangag. Ang sabi, diversionary. Okay nga, diversionary tactic na yung mga troll. So ngayon, mga Palangga, let's talk about kay PRRD. Huwag niyong kakalimutan ng PRRD ay nasa loob ng detention. Hindi ako nakapag-comment kahapon pero si Harry nag-comment. Itong si Kaufman ay, yung interview niya kay Chipmunk, hindi ba nahalata? Dire-diretso yung interview kay Chipmunk. Ako, ang duda ko dito, si Chipmunk, ay nakikipagsabuatan talaga yan kay Bangag, kay Mangga at saka kay Kaufman. Nakita niyo yung iba tuwang-tuwa, ang galing-galing daw ni Chipmunk. Yung interview niya, okay, scripted yon. Okay? Tignan ninyo. Scripted yung interview ni Chipmunk, tuloy-tuloy. Hindi naman siya ganon kapag actual interview. Nabubulol. At dun sa kanyang isang tanong, sayang, okay? Di bali, ulitin na lang natin to. Kasi tinranscribe ko yung tinranscribe ko yung interview ni Chipmunk at saka ni Kaufman. Nung mayroon siya dun sa interview na supposedly i-address niya, di ba? Kung yung interview mo is coming from here, na walang nag-coach sa'yo, na walang nagbigay sa'yo ng script, i-address mo si Pangulong Duterte as President Duterte. Pansinin niyo yon. Doon sa isang question niya, in-address niya si Pangulong Duterte, Mr. Duterte. Tama ba ako? Kasi yung nakapanood nun. You will not address Mr. Duterte, si Pangulong Duterte, kung ang question mo galing sa utak mo, galing sa puso mo, hindi mo i-address si Pangulong Duterte as Mr. Duterte. Tama, mali. Pero hindi ko na isa-isahin yung yung kanyang mga tanong. Doon lang ako tututok sa question niya kung ano daw yung opinion o masasabi o yung view ni Kaufman dito sa domestic legal remedy. Okay? Teka lang. Yes, nagilat nga ako, bait biglang humble mag-interview si Chipmunk. Oo, Diyos ko. Scripted yun, yung interview na yun.
Di ba sabi, itong tuwa, para daw abogado si Chipmang. Putang ina, maglulukuhan ba tayo? Alam ninyo kung nagbabasa ka ng interview, kung may nagbigay sa'yo, coming from here. Yan, di ba? Nasa toilet ako kasi ganda ng lighting effect ko. Okay, sagutin natin yon. Yung patungkol kay, kay Spokes Harry, na it's crazy idea daw, sabi ni Kaufman. Okay? Ngayon, mga kababayan, paano naging crazy idea? Okay? Yeah, Iconic Claire Collective. Paano naging crazy idea yung domestic legal remedy na sinasabi ni Kaufman na bakit, kung tama yung pagka-remember ko, pagkaunawa ko, na parang bakit daw kakasuhan yung Dutch government. Parang it's crazy, ganyan-ganyan. Ang pinapaliwanag doon ni Spokes Harry, kung meron naman tayong ibang remedyo. Kasi nga, ano ba ginawa ni Kaufman? Tandaan nyo, si Kaufman ay abogado ng mga Marcos.